I may now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Saad ng pare. I love you, wife. I promise that I will cherish you every day. Tura ni Magnus sa kanyang asawa. I love you too, Magnus. Tugon ni Diana dito. I'll be your shoulder if you need anything, my wife. Sambit nito kay Diana. Sa unang taon ng pagsasama nila ay naging kompleto at buo ang buhay ni Diana. Wala na siya mahihiling pa dahil parang siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Bukod sa mahal siya ng kanyang asawa ay may mga business pa sila na palago ng palago. Yun ang kumpanya na namanan niya sa kanyang mga magulang. Kada uuwi siya galing opisina ay may mga bulaklak ito para sa kanya. Isang umaga habang naghahanda siya ng kanyang susuotin sa pagpasok, ay tumunog ang cellphone nito. Sakto nakakatapos niya lang na maligo. Sinong tumatawag, Han? Tanong nito kay Diana. Michael lang nasa screen, Han. Sasagutin ko ba? Hindi. Sigaw nito at kinuha ang cellphone sa kamay niya. Anong problema, Han? Bakit nagtataas ka ng boses? Tanong ni Diana kaya parang natauhan nito bigla. I'm sorry, Han. Hindi ko sinasadya. Makulit kasi si Michael. Baka mamaya kung ano-ano na lang sasabihin niya sa'yo. Tura niya sa asawa. Okay, pero hindi mo ako kailangan sigawan dahil lang doon. Tugon naman ni Diana. Lumabas si Diana at pakiramdam niya ay ibig niyang maiyak. Napapikit naman si Magnus dahil doon. Tsaka tinawagan ang kanina lang na tumatawag sa kanya. Pagbaba ni Magnus ay hinanap niya ang kanyang asawa. Nakita niya itong nasa labas at nagtitrim ng mga rosas niya sa mga paso. Kaya nilapitan ito ni Magnus at niyakap mula sa likod. I'm sorry, Han. Galit ka ba? Saad nito sabay lapat ng halik sa balikat. No, umalis ka na, baka matraffic ka pa sa daan. Hindi ko aalis hanggat hindi mo sinasabing hindi ka galit. Wika ni Magnus. Hindi nga. Sige na, mag-iingat ka. Aniya kay Magnus tsaka inalis ang mga kamay nito tsaka pumasok muli sa loob. Napabuntong hininga na lang si Magnus dahil alam niyang masama ang loob ni Diana sa kanya. Nabigla naman kasi siya talaga. Dahil kung nasagot yun nito kanina ay baka malaman nitong hindi yun si Michael. Kaya umalis na siya gaya ng hiling ng kanyang asawa. Bibilhan na lang niya ito ng bulaklak mamaya pag uwi. Hindi na siya nagpaalam dito. Sumakay na ito agad sa kotse at umalis na patungong trabaho. Abala si Diana sa pagbibake ng cookies nang biglang bumisita ang kanyang kaibigan na si Emily. Matagal-tagal din ito nakipagkwentuhan sa kanya kaya medyo nawala ang iniisip ni Diana na tampo sa kanyang asawa. Doon na rin niya pinag-lunch ang kaibigan. Tumawag ang asawa niya pero sinabi nito sa kasambahay na sinabing tulog siya at nagpapahinga sa taas. Friend, I have to go. Kamusta mo na lang ako sa hobby mo, ha? Sampit nito sa kanya. Okay. Ingat ka. Salamat sa pagdalaw mo, ha? Tugon nito sa kaibigan. Alright, see you around. Tugon pa ni Emily. Pagpasok ni Diana ay nanatili pa siya sa sala. Nakahiligan din kasi niya ang magburda. Kaya yun ang libangan nito maliban sa mga halaman niya. Pagsapit ng hapon ay nasa silid na si Diana at nakapaligo na rin. Ilang oras pa siya doon ay narinig na nito ang busina ng kotse ni Magnus. Kaya doon siya sa balkonahin na upo at itinuloy ang pagbuburda. Rinig niyang bumukas sara ang pinto, tanda na pumasok na si Magnus sa silid nila. I'm home. Turan nito at nagpunta sa kinauupuan ni Diana, tsaka lumuhod sa harapan niya. Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Utos nito kay Magnus. Flowers for you, my beautiful wife. I'm really sorry kanina. Nabigla lang talaga ako, Han. Please, huwag ka na magalit sa akin. Sambit nito at inabot ang bulaklak sa kanya. Hindi naman ako galit. Nagtatampo lang ako kasi unang beses yon na sinigawan mo ko. Salamat dito sa flowers. Tugon niya dito. You're welcome, Han. I love you. Ngingiti na yan. Tudyo nito at hinalikan ng labi niya. I love you too. Tugon niya nang maglayo ang kanilang mga labi. Tumayo si Diana para yakapin ang asawa niya pero napakunutan noon niya ng amoy pabango ng babae ang damit nito. Kaya agad siya lumayo na ipinagtaka ni Magnus. May problema, Han? Takang tanong nito. Bakit iba ang amoy ng damit mo? Sino bang kasama mo? Tanong ni Diana. Anong amoy ba?
Nakipag-meeting ako kanina, baka dahil doon, dumikit ang pabango ng mga kasama ko. Paliwanag nito sa kanyang asawa. Sigurado ka ha? Amoy pabango ng babae kasi. Magpalit ka na agad ng damit mo. Sandali, ikukuha kita ng pamalit ha? Sambit nito. Sinundan ng tingin ni Magnus ang kanyang asawa at nang mawala ito sa kanyang paningin ay doon niya rin inamoy ang suot na polo nang hubarin niya ito. Napapikit pa nga si Magnus nang maamoy din nito ang pabango ni Vivian. Nagpunta kasi ito sa opisina niya at may dalang pagkain. Kababata niya ito mula pa nang binata siya. Umalis lang dahil may trabaho sa abroad. Nagulat na lang nga si Magnus nang pumunta ito sa opisina niya. Nalungkot ang babae dahil nalaman na kasal na siya at naroon din ang wedding picture nila. Han, eto na. Maligo ka na rin ha? Untag sa kanya ni Diana. Salamat Han. Sige, shower muna ako. Then, let's have a dinner. Tura nito kay Diana. Sige, hihintayin na lang kita dito, Sambit nito sa asawa niya. Ikaw ang bahala. Sandali lang ako. Sagot ni Magnus. Pumasok na ito sa banyo kaya naupo na lang si Diana sa kama. Nagbuborda ito ng tahimik nang biglang may parang nagba-vibrate kaya tumayo siya para hanapin. At sa pantalon pala yun ni Magnus. Tumingin muna si Diana sa pinto at mukhang mamaya pa matatapos ang asawa niya. Kaya kinuha nito ang cellphone para tignan kung sino ang tumatawag. Kumunutan noon niya na makitang si Michael muli ang tumatawag dito. Nagtaka si Diana kung bakit nakasilent ang cellphone nito, kaya pinindot ni Diana ang answer button tsaka itinutok sa tenga ang aparato. Babae ang nagsalita, gayong Michael ang pangalan. Magnus, pwede ka ba ulit bukas? Kita tayo sa office mo ha? Dadalhan kita ulit ng lunch. Saad ng babae sa kabilang linya kaya nakaramdam ng galit dito si Diana. Sino ka? At bakit kailangan mong dalhan ng pagkain ng asawa ko? May pagdidiin sa huling kataga. Biglang pinutol ng nasa kabilang linya ang tawag at doon bumukas ang pinto ng banyo kaya napatingin si Diana dito. May tumawag ba Han? Tanong nito habang nakatayo lang doon. Oo, may tumawag. Tipid niyang sagot kay Magnus. Sino daw? Tanong ni Magnus muli. Wrong call lang. Sumunod ka na lang sa baba. Wika ni Diana at inilapag ang cellphone sa kama. Nagtaka si Magnus kung bakit nagbago na naman ang mood ng asawa niya. Tinignan nito ang call logs at napapikit siya nang makitang si Michael ang una sa calls niya. Kaya tinawagan niya itong muli at nang sagutin ng nasa kabilang linya ay nagsalita siya agad. Ano sabi mo? Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang tatawag pag nandito ako sa bahay? Ano sinabi mo sa kanya? Inis na tanong nito sa kausap. I'm sorry. Bakit ba kasi ang pakialamera ng babae na yan? Tanong na nasa kabilang linya. Of course, she's my wife. Bakit ba? Wala naman ako ibang sinabi. Ang sabi ko lang na pupunta ulit ako bukas sa office mo para dalhan ka ng lunch. Tapos nagsalita na siya kaya ako pinatay agad. Turan nito. Oh my God, Vivian. Huwag ka nang tatawag ha? Ako na lang tatawag sa'yo. Saad nito at pinatay ang tawag. Napabuntong hininga si Magnus dahil sa nalaman. Tiyak na galit na naman si Diana sa kanya. Well, bahala na kung anong kalabasan nito. Pero magdadahilan na lang siya dito. Matapos niyang magbihis ay bumaba siya agad. At naroon si Diana abala sa ginagawa sa harap ng kalan. Kaya niyakap niya ito mula sa likod. Medyo napapitlag pa nga si Diana dahil sa gulat. Pero hindi siya nagkomento. Nanatili naman na nakayakap lang si Magnus kaya hinayaan na lang ni Diana. What's wrong? Tanong ni Magnus sabay kintal ng halik sa balikat nito. Wala. Maupo ka na doon para matapos ko na to. Tugon ni Diana. Para kasi nag-iba ang mood mo eh. Wala nga. Sige na para makagawa ako ng maayos dito. Maupo ka na doon. Okay. Oo nga pala Han. Sa office ako ulit kakain bukas. Ang dami kasi mga dapat tapusin. Saad dito kay Diana. Sige. Paglulutuan na lang kita tapos dadalhin ko doon. No. Mataas na boses nito kaya napamaang si Diana. Wag na Han. Magpahinga ka na lang dito, okay? Hirit niya dito. Pero nanatiling tahimik lang si Diana at naalala ang sinabi ng babae kanina sa phone. Kaya nagkunwari siyang walang alam at ipinagpatuloy ang pagluluto. Natapos si Diana sa ginagawa kaya naghain na rin siya agad. Kahit na may kasambahay sila ay mas gusto niya na paglutuan si Magnus. Dahil hilig niya talaga ang pagluluto kahit noon pa man. Pinagsilbihan niya ito muli pero walang imik.
Kumain sila ng tahimik habang panaka-naka lang na sumusulyap si Magnus sa kanya. Hanggang sa natapos sila at ang kasambahin na ang naglinis doon. Naiwan si Magnus sa baba habang may kausap sa cellphone. Umakyat naman si Diana para mag-shower. Nagbihis siya agad ng isang lingerie na hanggang tuhod lang. Kaya kitang-kita ang maganda niyang katawan dahil sa ikli nito. Pagkapasok ni Magnus ay ang suot agad ni Diana ang nakita niya. Kaya parang nanuyo ang lalamunan nito dahil doon. Hindi maitatanggi ang maganda nitong katawan. Mga bilog ang hita kaya nag-init agad si Magnus. Ngumiti naman si Diana dito kaya isinarado na ni Magnus ang pinto sa baylak. Maging ang ilaw ay pinatay na rin niya. Naglakad dito palapit kay Diana na hindi pinuputol ang paghuhugpong ng kanilang mga mata. Na makalapit siya dito ay agad niyang hinila ang bewang ni Diana at agad siniil ng halik sa labi. Mapusok at mapanghanap ang ginawa ni Magnus dito. Nagpaubaya si Diana dahil alam niyang mahal siya ni Magnus. Kaya ibibigay niya ang lahat para lang hindi siya nito iwan at lokohin. Kinabukasan ay wala na si Magnus sa tabi niya. Tanging isang letter na lang ang nakuha niya sa kama. Napangiti pa nga siya dahil sa nakasulat. I love you, my wife. Please, get rest and be beautiful. Yun ang nakasaad kaya parang kinilig naman ng huli. Bumaba siya ng kama at naligo na. Halos 7:30 na rin pala ng umaga. Kaya nang matapos siya sa kanyang everyday routine ay kumain na rin si Diana dahil handa na ang lamesa. Manang, kumain na ba si Magnus bago umalis? Tanong ni Diana. Hindi po ma'am. Narinig ko po na may kausap na doon na lang daw kakain. Sagot naman ng huli. Sino daw yan, Manang? Narinig niyo po ba ang pangalan? Nakatanong niya dito. Hindi ma'am, pero nagmamadali dahil parang galit yung kausap. Dagdag nito. Ganun ba? Sige Manang, salamat ho. Tura ni Diana. Tumayo siya at kinuha ang cellphone. Nagre-ring ang cellphone ni Magnus pero hindi sinasagot. Kaya nang mamatay ay muli niyang denial ang number nito pero cannot be reached na. Kasalukuyan pala itong nasa pugod ni Vivian at nagtatalik sa kama. Enjoy na enjoy pa nga ang babae habang pinapaligayan niya si Magnus. Ang ingay ng phone mo, babe. Patayin ko lang. Saad nito? Go on. Make it faster, Vivian. At baka makahalata ang asawa ko. Tura naman ni Magnus. Hayaan mo siya para tuluyan na tayo magsama. Saad pa nito? Ipinagpatuloy nila ang pagniniig. Kaya ang ginawa ni Diana ay tumawag sa sekretarya ni Magnus. At hindi niya inaasahan na wala pa pala ito doon. Ang sabi ng kasambahay niya ay may kausap ito at tila daw galit. Kaya naisipan ni Diana na ipagluto ito ng tanghalian at dalhan mamaya. Hindi nawala sa isipan ni Diana kung nasaan ang asawa niya. Matapos ang mahabang araw ay sumapit ang pananghalian. Tinawagan niyang muli ito at sumagot naman. Bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko? Nasaan ka kanina? Bugod niyang tanong dito. Han, I'm sorry pero nahulog ko yung phone ko kanina. At mabuti at may nagbalik. Kaya hindi ako agad nakarating dito. Pagsisinungaling ni Magnus. Really? Tipid na wika ni Diana. Yeah, and I'm sorry kung nag-alala ka. Saad nitong muli. Mabuti at naibalik ang phone mo. Kumain ka na ba? Tanong niya kay Magnus. Hindi pa pero after nitong ginagawa ko, kakain na din ako. Ibinabana ni Diana ang cellphone pero hindi siya kumbinsido. Kaya nagluto siya agad at inilagay sa lalagyan. Hindi na din ito tumawag sa opisina ng asawa niya para masagutan lahat ng agam-agam niya. Naroon si Vivian at may dalangang pagkain. Nakangiti pang naupo si Magnus sa tabi niya. Tumayo si Vivian at kumandong pa kay Magnus at saka hinalikan ng labi nito. Hindi naman nakatanggi pa si Magnus dahil sa wild ito. Yun ang nagustuhan niya kay Vivian. Hindi boring sa kama. Nagulat ang guard pati na din ang sekretarya niya nang dumating si Diana doon. Agad na humarang sa pinto ito kaya pinandilatan niya ito ng mata. Tumabi ka dyan kung ay mong sisantihin kita. Mataas na saad nito. Ma'am, ano po kasi? Tatabi ka? O sisipain kita dyan? Inis na wika ni Diana. Hinawi niya ito at binuksan agad ang pinto. Parang nanlambot si Diana na maaktuhan ang kababuyan ng ginagawa ng kanyang asawa. Magkapatong ang mga ito at si Magnus ang nasa ibabaw. Gulat na gulat maging ang sekretarya niya. Agad nakatakip ng kasalanan ang mga ito at ipinasarado sa babae ang pinto. Mga hayop? Magnus, ito ba ha? Ito ba yung tinatapos mong papeles? Sigaw niya kay Magnus habang nagbibihis. Han, let me explain, please. Tura naman ni Magnus.
Ang kapal ng mukha niyo! Sigaw nito at ibinato ang dala niyang pagkain. Ouch! Sigaw ni Vivian dahil bago luto lang ang ulam. Vivian, saad agad ni Magnus at dinaluhan ito. Nakaramdam ng galit si Diana dahil doon. Hinawi niya ang asawa at hinila sa buhok ang babae. Nagsisigaw ito dahil kinaladkad siya ni Diana kahit na walang saplot. Nag-aalab ang galit ni Diana. Pati ang sekretarya ng kanyang asawa ay tatanggalin niya sa trabaho dahil kasabwat ito sa panloloko sa kanya. Diana, let her go! Rinig niyang sigaw ni Magnus. So mas pinipili mo siya over me na asawa mo, ha? Ganun ba? Look, Han, pag-usapan na lang natin to na maayos. Kalmado nitong wika. Gago, mas importante pa to? Ganun ba? Saad muli ni Diana. Pakawalan mo siya at mag-usap tayo na maayos. Tura ni Magnus. Binitawan niya si Vivian na iyak ng iyak. Ibinalot ito ni Magnus ng damit kaya mas lalong nasaktan si Diana. Umuwi ka na, Diana. I'll talk to you later, okay? Tura nitong muli. Talaga ba, Magnus? Hindi makapaniwalang tura ni Diana. Umuwi ka na. Isa pang saad ng asawa niya. Umalis nang hindi makapaniwala si Diana sa kumpanya. Hindi siya makapaniwala na mas inalala pa ni Magnus ang kabit nito kesa sa kanya. Pagbalik niya ng bahay ay doon niya naibinuhos ang lahat ng sakit. Buong akala niya ay iba ang asawa niya sa mga lalaking manluloko. Isa rin pala ito sa mga yon. Ni hindi man lang siya nito tinawagan para kamustahin. Lumipas ang buong maghapon at sakto na lumabas siya ng banyo ay naroon na si Magnus. May bag ito at halatang aalis na rin. Anong plano mo? Magsasama kayo ng kabit mo, ha? Galit na wika ni Diana dito. Oo, nasaktan mo siya, Diana. And worse, nagkaroon ng sugat yung braso niya. Hindi na ako uuwi dito. Saad ni Magnus kaya nagulat si Diana. Seryoso ka ba? Ano, ganun na lang yun? Iiwan mo ako dahil sa kabit mo? Maghiwalay na tayo. Wika ni Magnus sa kanya. Hindi ako papayag. Mag-asawa tayo at sumumpa tayo sa Diyos, Magnus. Please, huwag ka nang umalis. Pakiusap niya dito. Too late, Diana. Nasaktan mo siya. So, valid yung pakiramdam niya? Ako, nasaktan din ako dahil ako ang asawa mo. Pero mas priority mo pa yung nararamdaman niya kesa sa akin? Napaiyak na si Diana. Buo na ang desisyon ko. Tell me, minahal mo ba talaga ako, ha? O dahil lang sa pera ng pamilya ko? Tanong ni Diana. I need to go. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Nataranta si Diana nang isarado na ni Magnus ang bag nito at maglakad patungo sa pinto. Please, Han, stay here. Huwag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. Pakiusap ni Diana dito. Nakapag-desisyon na ako, Diana. I will send you the divorce paper. Kapag umalis ka sa bahay na to, sisiguraduhin ko na ipapakulong ko kayong dalawa. Matapang na wika ni Diana dito. Natigilan si Magnus at tumitig ng matagal kay Diana. Napahinga siya ng malalim at binitawan ng bag na dala. Niyakap siya ni Diana dahil doon. Please, Han, dito ka na lang. Pakiusap muli ni Diana. Okay, pero aalis pa rin ako dahil kailangan ako ni Vivian. Nasaktan siya. Wika nito, kinalas ni Magnus ang dalawa niyang braso sa bewang nito at lumabas ng kanilang kwarto. Napaupo si Diana dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Napatingin siya sa wedding picture nila na pareho nakangiti. Kinalas ni Magnus ang dalawa niyang braso sa bewang nito at lumabas ng kanilang kwarto. Napaupo si Diana dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Napatingin siya sa wedding picture nila na pareho nakangiti. Mas lalo lang siya napaiyak dahil doon. Samantala, nakauwi na si Magnus sa bahay nila ni Vivian. Sinalubong siya nito habang may benda ang braso. Nasaan ang mga gamit mo? Akala ko ba uuwi ka na dito? Tanong nito agad. Hindi pwede. Ididemanda tayo ni Diana. At worse, baka makulong pa tayo. Saad niya dito. So natakot ka? That bitch. Don't tell me, natakot ka sa asawa mo. Come on, Magnus. Magkipaghiwalay ka na kasi. Inis na saad nito. Hindi ganun kadali yon. Malalaman ng parents ko yon at baka alisan ako ng mana. Tugon ni Magnus. So ano ngayon? Habang buhay akong kabit mo? Ayoko, Magnus. Galit na tura ni Vivian dito. Tinalikuran siya ng babae at padabog na naglakad paalis sa kinatatayuan nito. Napailing na lang si Magnus sa sitwasyon niya ngayon. Hindi niya sukat akalain na mapapasok siya sa mahirap na sitwasyon.
Mahal niya si Diana, pero ayaw naman niya saktan si Vivian. Naupo siya sa mahabang sofa at pumikit sandali. Buong magdamag na umiiyak si Diana. Masakit na ang ulo nito pero hindi niya mapigilan na umiyak. Kada may isip ang lalaking minahal niya at tinalayan ng buong buhay. Niloko at sinaktan siya emotional. Hanggang sa mag-umaga ay mugto ang mga mata nito. Naligo muna si Diana at nagsuot ng salamin. Dahil lang sabi ng kanyang kasambahay, nasa baba ang kanyang kaibigang si Janet. Nakita nga niya ito na nagbabasa ng magazine. Uy girl, kamusta na ang full-time wife na friend ko ha? Ngiting wika ni Janet dito. Ano meron? Bakit nandito ka? Tanong ni Diana. Aray naman, ayaw mo ba akong nandito? Malungkot nitong turan. Ang arte mo. Natural, biro lang yon. Okay ako. Ikaw, kamusta ka? Balik tanong nito. Ayos? Tignan mo nga yung itsura mo, para kang lugi-lugi. Asan ba asawa mo? Nasa trabaho na. Tugon nito. Hoy Diana, umamin ka nga. Yung totoo lang ha? May problema kayo ng asawa mo ano? Usisa pa nito. Naupo si Diana sa tabi nito at saglit na nawala ng kibo. Natatawa pa nga si Janet hanggang sa marinig niya sumisinghot na ito kaya nabahala ito sa kalagayan ni Diana. Hoy, teka, bakit girl? So may problema nga kayo ni Magnus? Tanong muli nito sa kaibigan. Janet, he cheated on me. Sumbong nito at biglang humagulgol muli. Ano? May kabitang asawa mo? Kailan pa? Gulat na tanong nito kay Diana. Hindi ko alam kung gano'n nakatagal. Basta nahuli ko sila sa office kahapon. They're both naked. Saad pa nito kay Janet. Ano? Alam na ba to nila tito at tita? Agod nito sa likod ni Diana. No, huwag mo sasabihin ha. Magagalit sila kay Magnus. Sagot ni Diana kaya lumayo si Janet sa kanya. So you mean itatago mo to sa parents mo? Hoy Diana, huwag kang tanga ha. Niloloko ka na ng asawa mo tapos pagtatakpan mo pa? Inis na wika nito sa kanya. Mahal ko siya, Janet. Asawa ko pa din si Magnus. Sagot nito. Asawa mo? Si Magnus, ano nang tingin sa'yo? Gumising ka nga, Diana. Kung mahal ka nga niyang gagong yan, hindi niya gagawin sa'yo yan. Ano ka ba naman? Inis na saad pa nito. Basta Janet, huwag mo sasabihin sa parents ko to. Hayaan mong ayusin namin to ni Magnus. Pakiusap nito. Hanggang kailan, Diana? Hanggang kailan mo titiisin to? Magmumukha ka lang tanga sa mga mata niya. Hindi ko alam. Basta, maayos namin to. Matatag na saad ni Diana. Nagpaalam na din si Janet dito at bago umalis ang kaibigan niya ay muli siya nakiusap na kung pwede ay ilihim muna ang sitwasyon nilang mag-asawa. Napilitan naman na pumayag si Janet. Tanghali na nang bumalik si Magnus sa bahay nila kaya masaya si Diana. Sinalubong niya ito ng yakap kaya gumanti din si Magnus sa kanya. Han, buti't umuwi ka na. Gutom ka ba? Tanong niya dito. Busog ako. Matutulog muna ako. Walang gana nitong sagot sa kanya. Paglulutuan kita? Bahala ka. Tipid na wika nito at naglakad palayo. Pinagmasdan na lang ni Diana ang likod ng asawa niya. Hindi niya sukat akalain na aabot sa mahirap na sitwasyon ang relasyon nila. Nang makaluto ay naabutan niya ang nagkalat na bote ng alak at nakadapa pa ito at tulog na tulog. Pinulot niya ang mga bote at ang damit nito na nagkalat sa sahig. Nang damputin niya ang puting polo nito ay parang libo-libong karayom ang tumusok sa puso niya dahil sa nakitang bakas ng lipstick ng babae. At mukhang sinadya itong ilagay doon. Napatingin siya kay Magnus na mahimbing na natutulog sa kama. Naupo si Diana sa dulo ng kama at hindi na niya napigilan na mapaiyak dahil nasasaktan siya ng lubos. Mas maraming beses pa niya nakita na may lipstick ang kwelyo ng damit ni Magnus. Pero hindi niya na ito tinanong. Ang mahalaga ay umuwi pa rin ito sa kanya. Hanggang sa sumapit ang anniversary ng kanilang kasal. Naghanda siya ng mga pagkain at balak niya itong isurprise. Kahit na ilang linggo na silang hindi nagtatabi sa kama ay ayos lang. Dahil sa pagmamahal niya dito ay minsan na rin niya itong nilasing para maramdaman muli ang asawa. Nagising na lang siya na wala na ito. Yun ang buhay ni Diana sa mga lumipas na ilang linggo. 9:00 na ay wala pa si Magnus. Natunaw na ang mga kandila kaya naisipan niyang tawagan ito. 3 ring at narinig niya ang bawat ungol ng babae.
Tila may ginagawang milagro ang mga ito kaya natutop niya ang sariling bibig. Napaupo siya at lihim na umiyak. Akala niya ay ayos lang na umuuwi si Magnus sa kanya. Pero mas masakit pala talaga kung hindi na ikaw ang mahal ng taong pinag-alayan mo ng buhay at buong pagkatao. Pinatay na ni Diana ang tawag dahil hindi na niya makayanan ang mga halinghing ni Vivian na tila sarap na sarap sa kababuyan nila ng kanyang asawa. Oh, sino yung tumawag? Tanong ni Magnus nang makalabas sa banyo. Ha? Wala babe, wrong call lang daw. Sagot naman ni Vivian na may ngisi sa labi. Next time, huwag mo sasagutin yung tawag. Huwag mong galawin, okay? At bakit hindi? Bawal ba? Mataray na tanong nito. Hindi naman sa ganon. Si Diana nga hindi ginagawa yon. Sagot niya. So kinukumpara mo ako sa asawa mo, ganon? Eh di puntahan mo. Saad nito at ibinato sa kanya ang cellphone. Napakamot ng kilay si Magnus dahil kagagaling niya lang ng banyo at naliko. Kakauwi lang kasi nito galing ng opisina at wala rin pagkain dahil wala na ang kasambahay nila. Pinagselosan ito ni Vivian. Habang tumatagal ay lumala ang pangit na ugali ni Vivian at yun ang napapansin ni Magnus. Ibang-iba ito sa asawa niya na maasikaso at malambing. Gusto ni Vivian ay siya parati ang iniintindi. Kaya nagbihis siya at nagpasya na umuwi kay Diana. Napapansin kasi ni Magnus na ang laki ng ipinayat nito at madalang na rin ng ngumiti. At yun ay dahil sa kanya. Bumaba si Diana at itinapon lahat ng pagkain sa lababo. Bukas na lang niya ipapaligpit ng maayos sa kasambahay niya. Nagulat pa siya nang bumukas ang main door at iluwa noon ang asawa niya. Wala siyang maramdaman, parang naubos na ang luha niya. Napansin ni Magnus ang mga kandila sa lamesa. Napapikit ito nang maalala na anniversary nga pala nila ngayon. Nakatayo lang si Diana at hindi nagsasalita. Dinaanan siya ni Magnus at nakita ang mga pagkain na nasa lababo na. Bumalik siya sa sala at hinarap si Diana. I'm sorry, Diana. Nakalimutan ko. Saad niya dito. Walang bago, Magnus. Ano pa nga ba, di ba? Hindi na ako ang mundo mo. Ako lang kasi yung tanga na umaasa pa talaga. Saad niya dito. Look, sorry. Mahalaga ka pa rin naman kaso lang kasi... Natigil si Magnus. Kasi mas mahal mo ang kabit mo? It's okay, Magnus. Pinalipat ko na rin pala ang mga gamit mo kay Manang sa guest room. I guess, ayaw mo naman sa akin, di ba? Tuwid niyang wika. So you mean, payag ka na makipaghiwalay? No. Ahayaan kong habang buhay mong kabit yung babaeng pinili mo, over me. Hindi kayo magigiligal. Sagot ni Diana at naglakad palayo. Diana naman, sandali lang. Tawag ni Magnus dito. Tumigil si Diana sa paghakbang pero hindi lumingon. Ayaw niyang ipakita kay Magnus na para siyang pinapatay sa sakit. Lihim niyang pinalis sa luha at kinalma ang sarili. Kung mahal mo talaga ako, hayaan mo na ako lumaya sa'yo. Saad nito kaya napatayo na maayos si Diana. I love you so much, Magnus. Kaya hindi ko maunawaan kung bakit mas pinili mo akong saktan kaysa protektahan. Ayokong magalit sa'yo. Ayokong pumangit ang image mo sa parents ko. Pero bakit ang unfair mo? Umarap na siya at hindi na mapigil ang masagana niyang luha. Nakaramdam ng awa si Magnus para sa asawa niya. Mula noon ay hindi niya ito nagawang saktan. Parang isang babasaging bagay si Diana para sa kanya noon. Pero bakit nagkaganito na ngayon? Nangako siya sa mga magulang nito nang ikasal sila na hindi niya sasaktan si Diana. Pero ang lahat ng yon ay naglaho dahil sa kanyang kamalian. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Or should I ask, minahal mo ba talaga ako ha, Magnus? Iyak ni tunturan. Diana, minahal kita. I'm sorry. Sagot nito. Kung ganun, bakit mo ako sinasaktan? Ito ba ang pagmamahal para sa'yo? Ang lokohin at pasakitan ako? Sasaya ka ba talaga kung papalayain kita? Tanong niya na tumagos sa puso ni Magnus. Diana, let's talk. Please? Huwag ka nang umiyak. I know na mahirap ang sitwasyon natin. Pero mas magiging maayos kung papalayain mo na ako. Sagot ni Magnus. Ano bang kailangan mo at nandito ka? Anniversary natin today, pero hindi ka nagpakita. Tapos ngayon narito ka, para ipamukha sa akin na nakalimutan mo? May hinahon pero basag ang boses ni Diana. Please, Diana, set me free. Pakiusap niya. Fine. Sagot nito at naglakad na ng tuluyan. Naiwan na tulala si Magnus. Hindi niya alam pero parang hindi siya masaya nang sumang-ayon si Diana
Sa pakiusap niya na maghiwalay na sila ng tuluyan. Binalak niya itong sundan pero mas pinili niyang maupo sa mahabang sofa at doon niya nakita ang isang photo album nila. Masaya at puno ng pangarap ang mga ngiti nilang dalawa bago pa sila ikasal. Pero naglaho ang lahat dahil sa pagpasok ni Vivian sa eksena. Nagpasya siyang pumasok sa kusina at naroon lahat ng mga pagkain na niluto ng kanyang asawa. Napailing na lang si Magnus dahil doon. Saglit pa siya napatulala nang magring ang cellphone niya. Si Vivian. Yes. Sagot ni Magnus. Lumabas lang ako sandali. Pauwi na rin ako. Dagdag pa nito. Umalis na rin siya ng mga sandaling yon. Nakasilip naman si Diana at kita niya na umalis na nga rin ang kanyang asawa. Wala na talaga siyang magagawa. Ikulong man niya habang buhay sa marriage nila si Magnus, ay masasaktan pa rin siya dahil hindi na siya ang mahal nito. Buong gabi nag-isip si Diana at nakapagdesisyon na rin siya. Binuhay niya muli ang ilaw at nag-empake ng mga gamit. Aalis siya ng bansa. Pagdating ni Magnus sa bahay na binili niya para kay Vivian, ay naroon ito at nakahalukip-kip pa. Saan ka nang galing? Siguro galing ka sa asawa mo, no? Bakit? Nagsasawa ka na ba sa akin, Magnus? Sigaw nito kaya napapikit si Magnus. Tumahimik ka nga. Galing ako doon. At anong masama? Nag-usap lang kami. Yun lang. Really? Nag-usap lang? Anong klaseng pag-uusap? Wala kayong mga damit, ganon? Nasa ibabaw ka niya? Habang umuungol yung babae na yon? I said stop. Hindi ganon si Diana. Pwede ba? Huwag kang paranoid. Asawa ko yung tao. Mas galit ka pa kesa sa kanya. Nag-usap lang kami. Ang dumi ng isip mo. Nauubusan na ang pasensya ni Magnus. So, nagagalit ka sa akin dahil sa babae na yon? Sigaw nitong muli. Diana ang pangalan niya, Vivian. Pagod ako kaya tumigil ka muna. Pagod ka? So ayaw mo na sa akin, ganun ba? Sige, aalis ako, bahala ka. Pananakot nito. Sige, umalis ka. Wika ni Magnus. Naggit-git ang kalooban ni Vivian dahil sa mga sagot sa kanya ni Magnus. At kinaumagahan ay maagang umalis si Diana para makipagkita sa abogado niya. Nagulat pa nga ito dahil nag-request siya ng divorce paper. Nagsabi na rin siya sa kanyang mga magulang at halos hindi ito makapaniwala na makikipaghiwalay siya kay Magnus. Pero sa huli ay iginalang din ng mga ito ang desisyon niya. Maaga din na umalis si Magnus para pumasok sa kumpanya niya. Nagtaka pa nga siya dahil walang text message si Diana. Dati ay araw-araw pero ngayon ay wala ni isa man. Abala siya sa mga naiwan niyang trabaho, kaya buong isip niya ay doon nakatutok. Samantalang si Diana ay nagpaalam sa kasambahay niya na aalis muna. May mga maleta ito, kaya tiyak ng kasambahay niya na matatagalan ng balik ng kanyang amo. Sir, may package po kayo? Silip ng bago nitong sekretarya. Wala akong in-order. Sagot nito nang hindi tinatapunan ng tingin ang babae. Sir, sa inyo po nakapangalan at galing po sa asawa ninyo. Doon lang siya nag-angat ng tingin. Naisip nito na hindi talaga siya matitiis ng kanyang asawa na si Diana. Mula kagabi ay nakapag-isip siya at baka iwanan niya si Vivian para ayusin ang pagsasama nilang muli. Naisip nito na hindi talaga siya matitiis ng kanyang asawa na si Diana. Pero napakunot ang noo ni Magnus nang isang envelope pala ang laman nito. Nanlaki pa ang mga mata niya ng divorce paper yon at permado na ni Diana. Kalakip ng isang liham para sa kanya. Dearest Magnus, you know how much I love you. Para maging masaya ka na, pinapalaya na kita. Don't worry, hindi alam ng parents ko ang tunay na dahilan. Sana sa paglayo ko sa'yo, mahanap ko din yung tunay na kaligayahan na akala ko ay sa'yo ko lang nahanap. Be happy, Magnus. Diana. Nalukot niya ang papel at dali-daling umalis papunta sa bahay nila ni Diana. Pero huli na dahil wala na doon ang asawa niya. Pumasok siya sa loob at tinanong ang kasambahay dahil tiyak niya na alam na nito kung nasaan ang asawa niya. Manang, saan po nagpunta ang asawa ko? Tanong niya dito. Hindi ko po alam, sir. Basta may maletang dala, baka sa mga magulang niya. Salamat, Manang. Saad niya at tinungo ang bahay ng mga magulang ni Diana. Pinapasok naman siya ng mga ito. Paglapit niya sa daddy ni Diana ay walang bakas na panunumbad. Maging ang mami nito ay nakangiti lang sa kanya. Mami, si Diana po ba'y narito? Tanong niya sa ina nito. Wala iho, nagkatampuhan ba kayo?
Ayusin niyo ang marriage niyo. Maliit na problema lang yan, kaya huwag niyong palakihin. Tura nito kaya nagtaka si Magnus. Ano po ba ang sinabi ni Diana sa inyo? Wala na po kasi siya sa bahay. Uwi ka ni Magnus. Kinalimutan mo raw ang anniversary ninyo. Kaya ayun, makikipaghiwalay na raw siya. Tugon ng daddy ni Diana. Hanggang sa huli ay prenotektahan pa rin siya nito sa kahihiyan. Kaya mas lalo siya na-guilty sa paloloko niya dito. Kaya umamin si Magnus sa mga ito at nabigla pa ang mga magulang ni Diana dahil doon. Hindi na nakatiis ang ama ni Diana at isang suntok sa muka ang natamo niya dito. Pero tinanggap yun lahat ni Magnus dahil kasalanan niya ang lahat. Umalis ka dito. Minahal ka ng anak ko pero niloko mo lang. Sigaw ni Mr. Santos. Honey, please, calm down. Magnus iho, umalis ka na. Sige na. Pakiusap ng mami ni Diana. Umalis si Magnus na laylay ang mga balikat. Umuwi siya sa bahay nila ni Vivian at gulat na gulat ito. Mabilis siyang dinaluhan nito at pinaupo. Oh my gosh babe, what happened to you? Sino may gawa nito sa'yo? Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Vivian. Ang ama ni Diana. Galing ako doon at nalaman nila na may other woman ako. Sagot niya kay Vivian. Nagsumbong yung magaling na babae na yon? Akala ko ba hindi niya magagawa yon? Hipokrita. Hirap pa nito. Ako nagsabi sa kanila, hindi si Diana. Wala na siya. Di ko alam kung nasaan siya. Wika ni Magnus. Di mas maganda. Pwede na tayong magsama talaga. Kasi wala na yung maarte mong asawa. Inis na saad nito. Pwede ba Vivian? Stop calling her that. Kung kailan na-realize ko ang halaga niya, saka naman siya nawala at ibinigay ito. Turo ni Magnus sa envelope na hawak niya. Ano ito? At anong sinasabi mong na-realize? Akin na. Inagaw nito ang envelope. Nalaki ang mga mata ni Vivian dahil pirmado na ni Diana ang divorce paper nila ni Magnus. Hindi nito napigilan na mapangiti kaya saglit itong tumayo. Yun pala ay kumuha na ng ballpen at saka inabot kay Magnus. Nagtataka naman si Magnus dahil sa bagay na ibinigay sa kanya ni Vivian. Ano to? Takang tanong ni Magnus. A pen. Sign the divorce paper now. Para maging malaya na tayong dalawa at hindi na ako maging kabit mo lang. Sagot nito na desidido pa. Hindi. Sagot nito sabay tayo at nakakunot ang noo. Bakit? Hindi ba't ito naman talaga ang plano natin? Kapag naghiwalay kayo, tayo ang magpapakasal. Sabihin mo nga sa akin, Magnus. Mahal mo pa ba ang asawa mo? Naiinis na tanong nito. Ewan ko. Please, wag muna ngayon, Vivian. No. Sign this now, Magnus. Galit na wika nito sa lalaki. Kinuha ni Vivian ang kamay niya at pilit na pinapapirma sa papel. Kaya ang ginawa ni Magnus ay kinuha ang papeles at saka pinunit yon at itinapon sa sahig. Nalaki pa ang mga mata ni Vivian dahil sa ginawa ni Magnus. Hindi pa tayo tapos, Magnus! Saad ni Vivian na namumula na ang mga mata sa galit. Nagbago ng isip ko. Tapusin na natin tong kahibangan na relasyon na to. I realize na mas mahal ko ang asawa ko kesa sa'yo. Ang sama ng ugali mo. Diretsong tura ni Magnus dito. Ano sabi mo? Nagbibiro ka lang, babe, di ba? Sorry, na-excite lang ako. Sige na, kung hindi ka pa handa, maghihintay ako. Mahabang saad ni Vivian dito. Nakapag-desisyon na ako, Vivian. Ibebenta ko ang bahay na to. So bukas dapat wala ka na dito. Seryosong wika ni Magnus at umakyat sa taas para mag-empake. Lumipas ang maraming araw, buwan at naging taon pero hindi na umuwi si Diana. Marahil ay talagang hindi na siya babalik sa bahay nila. Panay ang inom ni Magnus mula noon. Naroon na nagpupunta pa ito sa bahay ng mga magulang ni Diana kaya hindi tuloy mapigilan ni Don Carlos na pagsalitaan nito ng masasama. Nakarating sa kaalaman ni Diana ang balita tungkol kay Magnus at sa daddy nito kaya napilitan siyang umuwi ng bansa. Nasa Paris siya at doon pansamantalang nagtago para alisin sa puso at isipan niya si Magnus. Doon siya umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang at lahat ay nasabi na ng kanyang ina. Nagalit ang kanyang ama sa pagtatakip ng kasalanan ni Magnus pero wala na siya magagawa pa dahil si Magnus pala mismo ang nagsabi. Ma'am Diana, nariyan po ulit yung asawa niyo. Saad ng isang kasambahay kaya nagulat siya. Ako nang haharap sa walang hiya mong asawa. Stay here. Tura ng daddy niya. Asawa? Hindi niya pinirmahan ang divorce paper na binigay ko? Kaya pala hindi na ako kinontak ni Atty. Ramos. Wika niya sa ama. Ewan ko sa gago na lalaki na yan.
Sagot nito, Dad, let me handle this. Hayaan niyo muna kami mag-usap. Pag-iusap nito, Honey, hayaan mo na sila. Umakyat na tayo. Diana, papasukin mo si Magnus ha? Ang lakas ng ulan. Bilin pa ng kanyang ina. Opo, Mami. Sagot naman niya dito at ginitian ng ama. Paglabas niya ay natutop ni Diana ang bibig. Basang-basa si Magnus at gulong-gulo ang buhok. Kinuha niya ang payong na inabot sa kasambahay nila at lumabas para payungan ito. Han, nandito ka na? Please, sorry na. Mababaliw ako kapag hindi ba kita nakausap. Saad nito at niyakap siya sa bewang. Sandali nga, mababasa tayo pareho nito. Tumayo ka nga dyan. Sorry na, Diana. Please, let's start over again. Pag-iusap nitong muli. Tumayo ka na, sa loob na tayo mag-usap. Turan nito. Nakahawak ito sa bewang niya habang hawak ni Diana ang payong ng dalawang kamay. Nang makapasok sila ay tinawagan niya ang kasambahay para magpakuha ng tuwalya para sa kanilang dalawa. Nakaupo si Magnus habang nakayuko pa. Inabot niya ang tuwalya dito at nagpuna siya ng buhok at braso. Magpatuyo ka muna, Magnus. Pagkatapos umuwi ka na. Baka mamaya inaantay ka na ni Vivian. Saad ni Diana. Wala na kami. Almost a month na. Matagal na, Diana. Please, mag-usap naman tayo. Wika niya dito. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Okay na ako. Pinapalaya na kita. Medyo mataas pa ang boses nito. Diana, ayoko nga. Hindi ko pinirmahan yon. Tugon niya. So dahil ayaw mo, okay na tayo? Paano naman yung mga iniyak ko, Magnus? Yung mga pakiusap ko rin sa'yo noon. Naging bingi ka noon, di ba? Binaliwala mo ko. Para akong basura sa'yo at walang mahalaga kung hindi ang kabit mo. Inis na tura ni Diana. Kaya nga nandito ako para humingi ng tawad sa lahat-lahat, Diana. Please, hayaan mo ko magpaliwanag. You're so unfair. Kahit ngayon, Magnus. Umalis ito at mabilis na sinundan siya ni Magnus. Pagtapat ni Diana sa kwarto niya, ay nagulat pa siya dahil kasunod rin pala niya si Magnus. Sabay tulak sa pinto kaya pareho silang nasa loob ng kanyang kwarto. Lumabas ka na, Magnus. Tapos na tayo, di ba? Pinalaya na kita kaya hayaan mo na ako. Saad ni Diana. Hindi ako pumapayag kaya mag-asawa pa rin tayo. Ayoko na. Hindi na kita mahal. Hindi na ako yung dating Diana na mabait sa'yo. Is that so? Sige, kung totoong hindi mo na ako mahal, tignan mo ko. Saka mo sabihin na hindi mo na ako mahal. Paghahamon nito, natawa si Diana at tumayo ng maayos. Tumitig siya kay Magnus at ganun pa rin ang pakiramdam niya. Malakas pa rin ang tibok ng puso nito at hindi nagbago. Bakit? Bakit kahit sinaktan mo na ako at niloko? Bakit hanggang ngayon ikaw pa rin? Napaka-unfair mo talaga. Napaiyak na siya. I'm sorry, Han. Pangako hindi na mauulit ang isang pagkakamali ko sa'yo. Saad niya at nilapitan si Diana. Galit ako sa'yo pero hindi ko kayang mawala ka. Pero bakit ka nagpadala ng divorce paper? Tanong ni Magnus. Dahil mahal kita at ang nagmamahal ay nagpaparaya. I'm really sorry. Kung kinakailangan kita ligawan ulit, gagawin ko. I promise, it won't happen again. Tura ni Magnus at muli ay naghinang ang kanilang mga labi. Nawala na lang ang lahat ng galit at agam-agam ni Diana para kay Magnus. Hindi niya inaasahan na hindi nito pinirmahan ang pinadala niyang papeles. Buong akala niya ay kasal na ang dalawa at masaya na. Pero mali siya. Kapag nagmamahal ka, magiging tanga ka talaga pagdating sa pag-ibig. Alam niya maraming huhusga pero wala na siyang pakialam doon. Mas masarap mabuhay nang walang galit ang puso mo at puro pagmamahal na lang. Puno ng pagkasabik ang bawat haplos ni Magnus sa lahat ng parte ng katawan ni Diana. Kaya halos malunod sa init si Diana ng mga oras na yon. Buong puso at pagmamahal niyang ipinagkaloob ang sarili para kay Magnus na kanyang asawa pa rin hanggang ngayon. Sa mga lumipas na taon ay hindi sukat akalain ni Diana na si Magnus pa rin ang tinitibok ng puso niya kahit na sinaktan at pinagtaksilan siya nito. Ramdam ni Diana kung gaano ito nanabik sa kanya. Ipinadama ni Magnus ang malinis at sincero niyang hangarin kay Diana. I'm sorry for everything, Han. I promise na hindi ka naiiyak at hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Sincerong saad ni Magnus. Patunayan mo, Han. Kung hindi, lagot ka kay Daddy. Birong sagot ni Diana at siniil na siya ng halik nito.
Akala ko kay Vivian ko magkikita ang lahat. Pero nabulag ako ng init at mga haplos niya. Dagdag ni Magnus nang lumayo siya sa labi nito. Tapos na yon, magsimula ulit tayo at wala na dapat lihiman. I will marry you again, Han. At para makuha ko ulit ang trust ni Dad at Mami mo. Malambing niyang wika. That's a great idea. Ngiting saad ni Diana. Pinagsaluhan nila ang malamig na gabi. Walang pagsisisi si Diana na makapasa puso niya. Basta ang alam niya ay hindi nawala ang pagmamahal niya para kay Magnus. Kinabukasan ay napabalikwas ng bangon si Diana dahil sa sigawan na nagmumula sa ibaba. Nagbihis siya agad dahil wala na rin si Magnus sa tabi niya nang siya ay magising. Nagulantang si Diana na makita niyang susuntukin na muli ng daddy niya si Magnus habang hawak ng mami niya ang braso nito. Dad, please stop it! Pigil niyang sigaw kaya mabilis siyang bumaba para makalapit sa mga ito. I can't believe this, Diana. Niloko ka na ng gagong yan. And to my surprise, dito pa sa pamamahay ko natulog yan? Galit na saad nito. Honey, kumalma ka ang puso mo. Awat ng mami niya. Dad, asawa ko pa rin siya at mahal ko si Magnus. Sagot niya dito. Kahit niloko ka na? Galit na tanong nito. Dahil gusto ko sumugal ulit, Dad. Kayo ba? Hindi ba kayo susugal if ever na nasa sitwasyon ko kayo? Sagot ni Diana sa ama. Hindi ko gagawin ng kasalanan ng ginawa ng asawa mo. Sagot ng kanyang ama. Natigilan sila sa sinagot ng daddy niya sa kanyang tanong. Kaya tinulungan niyang tumayo si Magnus na ngayon ay putok ang labi. But I did, Dad. Everyone deserve a second chance. Kahit gaano ka nasaktan, kung niloko ka man, I won't hesitate to forgive someone. Lalo na kung mahal mo pa rin ng isang tao. Sagot niya dito. Iha, umakyat na kayo ng asawa mo, sige na. Singit ng kanyang ina. I'm sorry po, Dad. Pero tao lang po ako. Hindi ako perpekto. Nagkakamali din. Wika ni Diana. Kung gusto mo yan, bahala ka. Pero once na umuwi ka dito at umiiyak na dahil sa gagong to, I swear, I will make your life a miserable, Magnus. Turan nito sa asawa niya. Hindi ko na po sasaktan ulit ang asawa ko, Dad. Sagot ni Magnus. Do it. Sigaw nito. Thank you, Dad. Ngiting wika ni Diana at niyakap ang ama. Kusang ka sasaya, anak. Tugon nito at iniwan na silang dalawa doon. Nang maiwan sila ay hinarap naman ni Diana ang asawa niya at saka hinaplos ang putok na labi nito. Are you okay? Ha? Bakas ang pag-aalala sa boses at mukha ni Diana. Yeah, nandiyan ka kaya okay na ako. Salamat, Diana, for keeping this marriage stronger again. Wika nito. Tara sa kwarto, gamutin natin yan. Yaya ni Diana dito sabay hingi sa kasambahay ng medicine kit. Pagmula na magkaayos sa mag-asawa ay parati nang may mga bulaklak na dala si Magnus para kay Diana. Hindi man ganun kabilis na nagkasundo ang daddy niya at asawa niya pero nakita ni Diana ang pagpupursige nito. Hindi man ganun kabilis na nagkasundo ang daddy niya at ang asawa niya pero nakita ni Diana ang pagpupursige nito. Hanggang isang araw ay nalaman na lang ni Diana na nasa mansyon nila ang asawa kaya nakaramdam siya ng takot. Baka saktan muli ng daddy niya ito. Hindi niya masisisi ang ama. Mahal lang siya nito at naisip lang din ni Diana na pinoprotektahan lang siya nito sa sakit na mabigo muli. Mabilis na nakarating si Diana doon at natigil ang pagmamadali niya na makita niya nagtatawanan pa ang mga ito habang naglalaro ng chess. Napansin siya ng kanyang ama kaya kinawayan siya nito. Tumayo si Magnus at sinalubong siya ng yakap at halik. Ano nangyayari dito? Okay na kayo ni Dad? Akala ko pa naman kung bakit nandito ka. Hindi ka kasi tumawag. Inis na saad nito sa asawa. Biglaan lang, Han. Hindi ako nakatanggi. Sagot ng asawa niya. Halika dito, anak. Huwag mo nang awayin ng asawa mo. Ako ang tumawag sa kanya. Wika nito. Daddy naman Akala ko kasi binubugbog mo na naman ang asawa ko. Sagot niya at niyakap siya nito. Lumabas ang mami niya at naabutan nito ang pagtatawanan nila. Buong akala ni Diana ay hindi na dadating ang araw na magkakasundong muli ang daddy niya at ang kanyang asawa. Isang salo-salo ang pinagsaluhan ng kanyang buong pamilya. Masayang masaya si Diana dahil magkasundo na ang daddy at ang asawa niya. Kaya na makauwi sila sa bahay nila ay hindi nawala ang ngiti sa labi niya. Finally, kumpleto na ulit ang buhay ko. Maayos na kayo ni daddy at yun ang matagal ko nang ipinagdadasal. Tura niya kay Magnus. Oo nga, Han. Pero may isa pa akong goal at dapat ay magawa ko yon.
Turan niya kay Diana. Anong goal? Kunot noong tanong niya dito. Lumuhod si Magnus sa harapan niya kaya nagulat pa si Diana. Akala niya kung anong goal ang sinasabi nito. Kaya na magsalita si Magnus ay saglit na tumigil ang oras para kay Diana. Han, will you marry me again? This time, I will be a perfect husband to you. Saad nito. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Diana dito. Siyempre naman, Han. Seryoso ako. Gusto kong patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Gusto kong bumawi sa lahat ng pasakit at luha na inubos mo para sa akin. Madamdaming saad niya kay Diana. I just wanna prove to you that I really love you so much. Alam kong kulang ang salitang sorry. Pero araw-araw kitang mamahalin at pasisiyahin para makabawi ako sa lahat. Dagdag pa ni Magnus sa kanya. Magnus, will you marry me again, Han? Magpapakasal ka ba sa akin ulit? Oo naman. Yes, I will marry you again. Nakatawa nitong sagot habang tumulo na ang luha. Niyakap siya ni Magnus nang makatayo at binuhat kaya napatili si Diana. Pumasok sila sa loob at diretso sa loob ng kanilang kwarto, patungo sa banyo at doon ay muli silang naging isa. Punong-puno ng pagsuyo ang bawat haplos at halik ni Magnus dito. Sa paglipas ng buwan ay muling pinakasalan ni Magnus si Diana gaya na lang ng pangako niya dito. At hindi inaasahan na matapos ang seremonya ay naroon si Vivian. Nilapitan ito ni Magnus habang pinagmamasdan lang ni Diana. Anong ginagawa mo dito, Vivian? Tanong agad ni Magnus. Hindi ako nandito para sirain ang kasal ninyo, Magnus. Nandito ako para personal na humingi ng tawad sa asawa mo. Saad nito kaya nakahinga ng maayos si Magnus. For what? Okay na kami ni Diana. At hindi mo na kailangan pumunta dito. Look, Vivian. Sorry din dahil sa ginawa ko sa'yo. Alam ko na ako talaga ang may kasalanan ng lahat. Sinserong wika ni Magnus. Pareho nating kasalanan yon, Magnus. And to tell you the truth, I'm happily married now. Wika niya kay Magnus. Nagpaalam na si Vivian kaya naman mas lalong gumaan na ang pakiramdam ni Magnus dahil buong akala niya ay kinamuhian siya ng babae. Pero masaya na rin siya dahil may sarili na rin itong pamilya ngayon. Isang marahan na tapik ang naramdaman ni Magnus at mula yon sa kanyang asawa. Niyakap niya ito ng buong higpit para iparamdam na siya lang ang mamahalin ng lalaki. Matapos sa simpleng kasalan ay mas pinili nilang umuwi sa bahay nila at manood ng mga videos nila. Siyempre, hindi kumpleto ang kasal kung walang honeymoon. Buong magdamag nilang pinagsaluhan ang katawan ng bawat isa. Halos isang buwan na ang nakalipas mula nang maikasal silang muli. Masaya si Diana dahil sa wakas ay ramdam niya ang totoong pagmamahal ni Magnus sa kanya. Kaya nang umagang yon ay bigla na lang siya nakaramdam ng pagkahilo at gusto niyang kumain ng mga kakaiba. Umagang umaga ay gusto niya ng mangga. Muntik na rin siyang bumagsak, mabuti at naabutan siya ni Magnus. Kaya naagapan nito ang pagbagok ng ulo niya sa sahig. Shit! Han! Wake up! Tarantang wika niya kaya pinatawag ni Magnus ang mami nila. Manang, call Mami Luisa now! Sigaw niya dito. Ilang minuto pa ay dumating na rin ang mami ni Diana at kasama ng family doctor nila. Pansamantalang lumabas muna silang dalawa. Ano ba nangyari, Magnus? Alalang tanong ng mami niya. Hindi ko alam, mami. Pero nagpabili kasi ng mangga si Diana. At sakto po na pagpasok ko ay mabubuwal siya. Mabuti at mabilis ako. Kwento ni Magnus. Mangga? In this early morning? Gulat na saad nito. Yes, ma'am. Tugon ni Magnus kaya napangiti ang mami ni Diana. Sa palagay ko alam ko na ang dahilan, iho. But let's wait the doctor. Alam niyo na. Tanong niya dito. Ngumiti lang si Mrs. Santos doon at ilang sandali pa ay lumabas na ang doktor na kasama ni Diana sa kwarto. Mabilis na lumapit si Magnus para tanungin ito. Pero ang sabi ng doktor ay mabuting si Diana na daw ang magsabi sa kondisyon nito. Kinabahan naman si Magnus dahil sa ekspresyon ng mukha nito. Pumasok na siya agad at naabutan niyang umiiyak si Diana habang nakaupo at may hawak na maliit na bagay. Agad na lumapit si Magnus at kinuha ang kamay nito. Ano findings ng doktor, Han? Bakit ka umiiyak, ha? Bakas ang takot sa mukha ni Magnus. Maya-maya lang ay kumala si Diana sa pagkakayakap dito at ibinigay sa asawa niya ang maliit na puting bagay. Naguguluhan man si Magnus pero kinuha naman niya ito at tinignan. Pumasok naman ang mami nila kasama ang doktor na kaibigan nito.
Anong ibig sabihin nito, Han? Two red lines? Puno noon tanong nito. Sabi ko na nga ba? Alam ko na, una pa lang. Tuwang saad ng mami nila. Mami, anong alam niya na? Naguguluhan tanong ni Magnus. Han, wala akong sakit. Agaw pansin ni Diana sa asawa. Kung ganon, para saan to? Bakit ka nawala ng malay? Takang tanong ni Magnus sa kanyang asawa. Kasi magiging ama ka na. Ngiting wika nito at napaiyak na muli sabay haplo sa impis niyang tiyan. You mean, buntis ka? Shit, you're pregnant, Han? Masayang tanong nito. Oo, magiging daddy ka na. Wow, I'm so happy. Finally, magkakababy na tayo. Tuwang saad nito at niyakap muli ang kanyang asawa. Congratulations sa inyong dalawa. Matutuwa ang daddy niyo kapag nalaman niya to. Wika ng mami ni Diana at humalili ng yakap nang lumayo si Magnus na hindi maikubli ang tuwa. Nakipagkamay si Magnus sa doktor at nalaman nila na 4 weeks na ang tiyan ni Diana. Kaya pala kung ano-ano na ang gustong kainin nito. Nagpaalam na ang mami at ang kaibigan nito kaya naiwan ang mag-asawa na tuwang-tuwa pa rin ng mga oras na yon. I never thought na magiging lubos ang kaligayahan ko, Han. Magiging daddy at mami na tayo. Excited na ako, Han. Masayang wika ni Magnus. Masaya rin ako, Han. Hindi ko expected to. Gusto ko lang na maging matibay ang pagsasama natin. Pero look, may bonus pa. Tugon ni Diana. Kahit anong gusto mong kainin, bibilhin ko. Kahit na mapuyat ako, ayos lang, basta para kay baby. At sa'yo, syempre, sampit niya kay Diana. Naging maalaga si Magnus kay Diana. Hindi niya ito iniiwan. Ang trabaho niya ay sa bahay na at dinadala lang ng kanyang sekretarya doon. Ayaw niyang iwan ito at baka bigla itong mahilo. Tuwan-tuwa din ang daddy nila nang malaman na magkakaupo na sila kay Diana. Nag-iisa lang nila itong anak kaya excited sila sa paparating na baby. Morning sickness ang nagpapahirap kay Diana. Maselan ng kanyang pagbubuntis. Selosa kaya palagi nagagalit kay Magnus. Han, umalis ka ba? Galit na tanong nito. Hindi, nasa study room ako. Bakit, may gusto ka bang kainin? Tanong niya sabay lapit. Sigurado ka? Baka mamaya may babae ka, ha? Ano? Wala, hindi ko gagawin yun sa'yo. Magkakababy na tayo. Kaya never kong gagawin yun. Paliwanag nito. Promise, ha? Naninigurong tanong ni Diana. Lumapit siya dito at niyaka para maramdaman ni Diana na sincero ang kanyang sinasabi. Niyaya niya itong kumain dahil kakagising lang ng kanyang asawa. Pinaglutuan niya si Diana ng sinigang para mainitan ang sikmura nito at nang may mahigop na sabaw para sa maulan na panahon. Nang makapagluto si Magnus ay pinaghain siya nito. Buhat na magbuntis si Diana ay siya na ang nagluluto ng mga pagkain nila. Mabuti at magaling ang nagturo sa kanya ng pagluluto. Walang iba kundi ang ina ni Diana. Lumipas pa ang ilang buwan ay nanatili pa rin si Magnus sa tabi ni Diana. Kahit na lumipas na ang paglilihi nito, ay work from home pa rin si Magnus para kay Diana. Hanggang sa sumapit ang araw ng panganganak nito. Ari! Magnus! Manganganak na yata ako! Sigaw ni Diana dito. Nandyan na, Han! Sagot nito. Halos magkandada pa si Magnus sa pag-akyat ng hagdan. Pinabitbit nito ang gamit ni Diana sa kasambahay na naroon at nang mabuhat niya ito, ay tinawagan niya ang in-laws para sabihin na patungo na sila ng hospital. Nagulat din ang mami ni Diana. Mabilis ang pagpapatakbo ni Magnus ng sasakyan kaya agad silang nakarating ng hospital. Ilang oras na nagle-labor ang asawa niya. Hawak ni Diana ang kamay niya dahil hindi ito pumayag na hindi siya kasama sa delivery room. Ilang oras pa ay lumabas na ang baby boy. Kaya napaiyak na ng tuluyan si Magnus. Ipinatong ito sa dibdib ni Diana kaya tumigil ito sa pag-iyak. Mahal ko kayong dalawa. Isang halik sa noon ni Diana ang iginawat ni Magnus dito. I love you too, and to our angel. Sagot ni Diana bago nawala ng malay. Nakagisnan na lang ni Diana ang ingay sa loob ng silid dahil sa bibig ni Janet. Pagmulat niya ay agad na lumapit si Magnus at hinaplusan noon niya. Han, I'm glad you're awake. Gutom ka ba? Tanong nito agad. Ang baby natin. Yun agad ang tanong niya sa asawa. Nasa nursery, mamaya dadalhin na dito. Sagot nito. At hindi nga nagtagal ay dinala na ang baby nila sa kanila. Tuwan-tuwa ang mga magulang nila maging si Magnus. Kahit na makalabas na sila ng hospital. Kompleto na ang buhay ni Diana. May anak na sila ni Magnus at mas lalo lang din nilang minahal ang isa't isa.
Mas tumibay pa ang pagsasama nilang mag-asawa at nangako sa anak na magiging mabuti silang mga magulang para dito. Palaging unawain ang bawat sitwasyon ng buhay. Ito ang magiging aral para mas lalo kang tumatag sa bawat hamon ng buhay. May mga pagkakamali sa buhay na hindi natin inaasahan, kaya maging matatag lang sa bawat hamon ng buhay dahil lahat ng ito ay pagsubok lang na hindi ibibigay kung hindi mo malalampasan.